Sa pagpapatuloy ng series ng pinakamagaling na assassin sa balat ng Tinalupan, nagsimula ang Season 2 sa mga death row inmate na tinatarget ang ilang mga assassin na nasa kanilang listahan. Habang una sa kanila ang babaeng inmate na nagngangalang Dump, niyakap nito ang isang assassin sabay pinatay ito sa pamamagitan ng nakabaon ng mga patusok sa kanyang katawan. Tinignan pa niya ang bangkay ng lalaki at napagtanto niyang hindi daw ito cute at pangit pala sa personal. Ang sumunod naman ay ang death row inmate na si Apart na pinaghihiwa-hiwa ang kanyang target na parang mga meatloaf gamit naman ang matatalas niyang mga sinulid. Habang pinapatas-patas niya ang mga parte ng katawan ng lalaki ay napansin niya ang isang bookshelf na puno ng manga at napagtantong nawawala ang isang volume sa koleksyon nito. Agad naman siyang tumungo sa National Bookstore upang bilhin ang nawawalang volume para kumpletuhin ang buong koleksyon nito na nagpapakita naman ng kanyang pagiging perfectionist. Ang isa namang takas na bilanggo na si So ay hindi nagmamadali sa kanyang trabaho at chill lamang kasama ang isang chika babes. Hindi tulad ng tatlo niyang kasamahan, nais niya munang maunawaan ang personalidad at nakaraan ng kanyang target upang tunay niyang malasap ang huling sandali nito. Ang panghuling inmate naman na si Minimalist ay may nakakakilabot na paraan ng pagpatay. Pinipisa niya ang kanyang biktima hanggang maging para itong meatball at iniiwan na lamang na parang tekla sa isang tabi. Samantala, balik sa ating mga bida. Habang lumalabas na umalis rin si Wutang matapos nitong magtrabaho kay Sakamoto upang magsiyasat pa tungkol kay Slur, ipinakita naman ng ating mga bida na pumunta sa isang video rental shop kung saan ibinebenta ang impormasyon tungkol sa mga partikular na assassin gamit ang mga rental DVD. Nang magtanong si Sakamoto ng impormasyon tungkol sa mga death row inmate na nakatakas kamakailan, tinuro ng tindero na tumingin sila sa psycho horror section para makita ang kanilang hinahanap na impormasyon. Ngunit matapos mabusog ni Sakamoto ay tinulugan lamang nito ang palabas. Sa ibang dako naman ay nagsimula ng kumilos ang mga miyembro ng order upang tugisin ang mga tauhan ni Slur dahil sa panghihimasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Dahil palipat-lipat ng linya si Osaragi habang nagmamaneho, sinabi ni Hyorito na ayusin ang pagmamaneho dahil baka magising ang natutulog nilang senior citizen. Ngunit nang may dumaan na langaw sa harap ng natutulog na si Takamura, bigla nitong hinugot ang kanyang espada at nahiwa ang itaas na bahagi ng kanilang sasakyan sa isang iglap lamang. Dahil doon ay pabirong sinabi ni Negumo na may kasama rin silang isang assassin na wala rin preno kung pumatay. Sa sumunod na araw ay sinimula naman ni Heisuke ang kanyang morning routine sa pamamagitan ng pagtangkang pagpatay kay Sakamoto. Ngunit madali lamang iniwasan at sinalo ni Sakamoto ang bala gamit ang chopsticks, maliban sa isa na tumama sa dingding. Bigla namang dumating si Shin at inatake na lamang nito si Sakamoto, ngunit alam ng bida na nagpapanggap lamang ito at ito talaga ay si Negumo. Naroon si Negumo upang payuhan si Sakamoto na huwag nang makialam sa pagtugis sa mga bilanggo dahil nagsimula ng kumilos ang order laban sa mga ito. Ngunit dahil alam ni Sakamoto na papatayin agad ng order ang mga ito ay hindi siya pumayag sa gusto ni Negumo at idineklara niyang huhulihin niya ang mga ito ng buhay dahil nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Slur. Dahil doon ay tinanong ni Negumo si Sakamoto kung alam ba niya kung paano siya tinitignan ng kanilang mga kalaban. Nagulat si Sakamoto nang makita ang listahan dahil nakalagay ay B-rank lamang siya habang si Negumo naman daw ay isang S-rank target. Samantala, nagtungo naman sina Shin at Lu Xiaotang sa supermarket upang mamili. Habang nais ni Shin na matapos na ang kanilang pamimili dahil malaya pa rin daw ang mga nakatakas na bilanggo, si Lu naman ay chill lang na nakikipaglaro sa pusa dahil naniniwala siyang kaya naman silang protektahan ng kanilang bossing. Kaya nang ipakita kay Shin ang cute na aso ay hindi niya na rin natiis na makipaglaro rito, ngunit habang ginagawa niya ito ay bigla nilang napansin ang pagiging agresibo ng mga hayop sa paligid. Napansin nila ang isang kahina-hinalang lalaki na nakatitig sa mga aso at tinatawag itong mga tanga. Dahil walang ideya ang dalawa sa itsura ng kanilang mga kalaban, lumalabas na ang lalaki ay walang iba kundi si So, na isa sa mga nakatakas na bilanggo. Inilabas niya ang isang palakol mula sa kanyang bag at bigla itong inihampas patungo kay Shin, habang agad namang nagtakbuhan ng mga tao dahil sa takot. Ngunit isang crowbar ang lumipad patungo kay So, kung saan namangha siya kay Shin dahil mabilis nitong naprotektahan ang kanyang atake kanina. Nang banggitin ni So ang pangalan ni Shin, naguluhan rito ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Doon na ibinunyag ni So na kasama silang dalawa sa hit list ng mga death row inmate kung saan si Lo ay nakalagay bilang isang C-rank target habang si Shin naman ay isang D-rank lamang.
Dahil sa tingin ni Shin ay minamaliit siya ng mga ito, ipinakita niya ngayon ang kanyang kakayahan at nagawa niyang basahin ang gagawing pag-atake ng kalaban, kaya't nakapagpatama siya ng isang sipa rito. Ngunit nang muling basahin ni Shin ang isipan ni So ay wala na siyang ibang mabasa kundi ang matinding pagnanais nitong pumatay. Habang ibinunyag ni So na pinag-aralan niya ang kakayahan ni Shin na bumasa ng isip, sinimulan na niyang atakihin ang dalawa gamit ang kinabit niyang lubid sa kanyang palakol. Ngunit habang naghahanap ang dalawa ng kanilang pwedeng magamit, niligtas ni Shin si Lo na naging dahilan upang siya ang tamaan ng atake ng kalaban. Mabilis namang gumanti si Lo upang makuha niya ang atensyon ng kalaban habang nakita naman itong pagkakataon ni Shin upang umatake. Kaya gamit ang ilang kagamitan ay sinilaban niya ang bunbunan ng kalaban, ngunit ikinagulat nila nang makitang buhay pa rin ang Mokong. Agad namang gumanti si So at tinamaan nito ang isang gasol na naging dahilan upang lumikha ng pagsabog at magtulak sa dalawa sa bingit ng kapahamakan. Samantala, habang nag-uusap sina Heisuke at Sakamoto, nag-aalala ang bida dahil hindi pa rin dumarating sina Shin at Lo. Bagamat sa tingin ni Heisuke ay marahil okay lamang ang dalawa dahil magaling si Shin, iba naman ang tingin roon ni Sakamoto dahil sa tingin niya ay hindi pa talaga nararanasan ni Shin ang isang life and death situation, kaya't naniniwala siyang hindi pa lumalabas ang tunay nitong galing. Habang nalilito na si Shin kung ano ba ang dapat niyang gawin, si So naman ay sinabing kapag natapos niyang patayin sina Shin at Lo ay isusunod na niya ang pamilya ni Sakamoto dahil nais niyang makita kung paano magdusa ang bida. Dahil sa mga narinig ni Shin ay bigla niyang nabuksan ang isang bagong antas ng clairvoyance, kung saan kaya na niya ngayong madaling mapredict ang mga galaw ng isang tao kahit hindi na niya basahin ang isipan nito. Nagawang masangga ni Shin ang gagawing sanang atake ng kalaban habang nagawa rin niyang makapagpatama rito ng ilang sunod-sunod na suntok. Habang nagtataka si So kung totoo bang nakikita ni Shin ang kanyang hinaharap, lumalabas na malinaw na nakikita ni Shin ang gagawing galaw ng kalaban kaya't nakakagawa siya ng isang counter-attack. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Wu-Tang kina Shin ang tungkol sa motor readiness potential. Ayon kay Wu-Tang, ang motor readiness potential ay tumutukoy sa isang phenomenon kung saan ang utak ng isang tao o ang kanyang kamalayan ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa katawan. Sa madaling salita, kung may taong gustong manuntok, lumilitaw muna ito sa kanyang isipan sa loob ng isang millisecond bago kumilos ang katawan ayon sa kanyang naiisip. Dahil nabuksan na ni Shin ang kakayahang basahin ng motor readiness potential ng isang tao, kaya na niya ngayong mapredict ang gagawing atake ng kalaban. Habang nagbibigay si Shin ng ilang serye ng atake kay So, bigla siyang nakaramdam ng pagod dahil hindi pa sanay ang kanyang katawan sa bago niyang kakayahan. Dahil doon ay nahuli si Shin ni So sa gagawin nitong atake, ngunit bigla na lamang lumitaw si Lo upang siya naman ang iligtas nito. Hindi naman napigilan ni Shin na magtaka dahil tila bahagyang nag-iba ang personality ni Lo na parang isang agresibong chika babe. Nang mapansin ni Shin ang isang bote ng ethanol, napagtanto niyang ininom ito ni Lo upang i-activate ang drunken fist style nito. Bagamat kakaiba at hindi ito ang karaniwang bersyon ng kanyang estilo, dito napagtanto ni Shin na nasa drunken triad mode si Lo. Pagtayo pa lamang ni So ay nagpakita na ng agresibong pag-atake si Lo sa kanya, kung saan sinaksak pa nito ang kanyang braso. Doon na nakaramdam ng takot si So mula sa kakaibang Lo na kaharap niya ngayon, kaya't wala nang nagawa ang inmate at tumakbo na lamang. Kaya habang tila bumaliktad na ngayon kung sino ang mukhang mamamatay tao sa kanilang dalawa, hindi naman napansin ni So ang paglitaw ni Shin at hinampas siya nito ng isang ladder. Matapos matalo ni na Shin at Lo ang unang bilanggo ay nakatulog ang dalawa dahil sa sobrang kapaguran. Ang hindi nila alam ay nakatakas na pala si So mula sa pagkakagapos nito at sumakay sa isang taxi upang magpahatid sa airport para tumakas. Ngunit kamalas-malasan niya dahil nakasabay niya si Hyo sa loob ng taxi na siyang naghahanap rin sa kanya, kaya't sa kabilang buhay pa rin ang kanyang ending. Matapos matuklasan ni na Shin na nakatakas pala ang kanilang bihag, biglang sumakit ang kanyang ulo dahil sa after effect ng kanyang bagong kakayahan. Sa sandali ring iyon, dumating naman roon ang mga tinatawag na mga floater mula sa JAA. Ayon kay Shin, sila ang mga nangangalaga sa paglilinis at pagbabalik ulit sa dating ayos ng lahat kapag may ginawang kaguluhan ng mga assassin. Sa ibang dako naman, nalaman na ni na Shishiba at Osaragi ang pagkamatay ng isang bilanggo at nag-aalala si Osaragi dahil baka wala na silang maabutan. Kaya nang makatanggap si Shishiba ng isang tawag mula kay Nagumo na natunto na nito ang isa pang bilanggo, agad na nagmadaling umalis si Osaragi at iniwan si Shishiba. Pumunta si Osaragi sa isang shrine at nagdasal na sana ay matunto na niya ang isa pang bilanggo. Ngunit tila dininig kaagad ang kanyang panalangin dahil naroon rin si Dump na agad naman siyang inatake gamit ang patusok nito sa kamay.
Bagamat nakapikit ang mga mata kanina ni Osaragi,